Mga balitang pang-consumer at kalakalan, abay abiso nga po sa mga motorista. Epektibo po ngayong araw ang malaking dagdag singil sa produktong petrolyo. Simula po ngayong umaga, mas mahal na po ng piso at 90 sentimos per liter ang gasolina. Nasa piso at 20 sentimos po naman ang patong sa per liter po ng diesel at piso 50 sentimos po naman sa gas. Sumipa raw po ang pandaigdigang presyo po ng krudo kasunod ng mga pag-aatake sa gitnang silangan, partikular po sa Iran. Pero sa papanayan po ng ating pong programa, sinabi po ni DOE Oil Industry Management Bureau na sa mga susunod pang linggo ang posibleng maramdaman ang tunay na epekto ng sigalot sa presyuhan ng langis. Surprisingly, nitong nakaraang week, hindi rin gaanong nag-big time eh. So, tabayanan ho talaga natin kasi ang test of effect nito would be yung next week at saka probably a week after. Doon natin matitest kasi baka ito freak of nature lang itong nangyari ngayong week na hindi masyadong umalo, hindi tayo nakaranas ng talagang big time yung umaabot tayo ng 2 to 3 pesos per liter. Yan po ang tinig ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Kaya ang panawagan ngayon ay tipid-tipid po tayo sa gasolina, lalo na sa gasolina po na ginagamit ng mga sasakyan ng gobyerno. Sa iba pang balita, naghahanda na raw ang DOTR para sa potensyal na pamamahagi ng fuel subsidy kasunod pa rin ang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Bilang paghahanda sa magiging epekto ng gulo sa Middle East sa presyo ng krudo sa mga susunod na linggo. Sabi ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, mainam na maaga silang makapaghanda. Para oras na sumampa sa 80 dolyar ang kada bariles ng langis ay agad silang makapamahagi ng subsidiya. Tiniyak din ni Lopez sa pinag-aaralan na ng LTFRB ang mga petisyon para sa taas pasahe sa iba't ibang grupo. 36 po naman ang mga flights sa NAIA ang nagkansela noong weekend dahil nga po sa problema sa gitnang silangan. Sa panayan po sa programang ito, sinabi po ng new NAIA infrastructure na lagpas 10,000 mga pasahero sa NAIA ang naapektuhan noong weekend. Pero sa kabila niyan, wala ho naman daw po naging komosyon sa paliparan. Agad naman daw kasing nag-ugnayan ang mga ahensya po ng gobyerno at mga airline para po matugunan ang usapin ng mga pasahero. May isa pong airline pa raw ang nag-alok ng libreng accommodation. Habang may isa ho namang airline na nagbukas po ng flight patungo po ng Saudi Arabia at Oman kahit na matagal na silang hindi nag-ooperate doon. Bagamat mayroon pong mangilang-ilan daw na nagbabakasakali pa rin na umalis. Hindi naman daw po naipon ang mga pasahero sa NAIA dahil nga mabilis na naglabas po ng abiso ang mga airline at ang gobyerno. Nag-create ng awareness agad na mayroong malaking problema nga sa Middle East. Nabawasan ang pumunta sa airport. So hindi nagkaroon ng masyadong congestion. Saka nagkaroon ng advisory na agad through email ang mga airlines sa mga affected passengers. Yan po ang tinig ni Ginoong Lito Alvarez, ang General Manager ng new NAIA Infrastructure Corporation. Samantala, ipinasampina ng DOJ ang mga Villar kaugnay po ng reklamo ng Securities and Exchange Commission laban sa Villar Land Holdings. Kasama sa mga pinatawag ng DOJ ay si Villar Land Chairperson Manny Villar, dating Senadora Cynthia Villar, Director Manuel Paulo Villar at ang magkapatid na senador na sina Mark at Camille Villar. Maalalang nagsampa ng reklamong SEC laban sa pamilya at ilang opisyales ng kumpanya dahil sa umano'y market manipulation, insider trading at misleading disclosures. Sa isang pahayag, sinabi ng Villar Land na bukas sila sa oportunidad na maipaliwanag ang kanilang panig at handa silang sagutin ang mga akusasyon. Samantala po naman, alas 6:50 ng ating tamang oras ngayon. Ito po, abiso po sa mga OFWs at kanilang mga pamilya ha. Meron pong palibreng tawag ang PLDT at SMART sa mga nag-aalalang pamilya po ng mga Pinoy na naiipit ngayon sa gulo sa gitnang silangan. Libre hong makakatawag ang mga Pinoy na nasa Iran, Israel, Iraq, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, UAE at Saudi Arabia sa pamamagitan po ng Tinbo app. May free calls din po ang mga subscribers sa Smart at TNT sa mga nabanggit na bansa. Ito'y libre hanggang March 7. Bukas din po ang PLDT at Smart na palawigin ito kung kinakailangan.
Maaari rin po tumawag sa Smart Crisis Hotline para makausap po ang inyong mga mahal sa buhay, pati na rin po sa hotline ng DMW OWA gamit po ang Tinbo app. Si PLDT Smart Chairman Manny V. Pangilinan ay chairman din po naman ng TV5 at siya ang nagsabi ng magandang balitang ito. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!